Lumang two-story na bahay ito. May maluwag na sala at bungad na silong na hindi pa natutuklasan na maayos. Minsan kasi, may maririnig kang kaluskos sa ilalim. Parang may kumakaluskos sa kahoy na tabla. Ilang gabi pagkalipat, habang nagsisettle ako sa kwarto ko sa taas, may narinig akong yabag mula sa silong. Natulala ako. Hindi ko kayang gumalaw. Parang may humahakbang palabas ng madilim na pasilyo. Tapos biglang nagsimulang patay-sindi ang ilaw. Wala akong mapaliwanag kung bakit nanatili din akong nakatutok sa pinto. Hanggang sa tumigil ito sa pagpatay-sindi. Sumunod na gabi na naginip ako na may isang matangkad na anino sa ilalim ng hagdan. Nagising ako bigla ng nanginginig. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatingin ko sa bedroom door, napansin ko nakabukas ito ng kaunti at may malamig na hangin na dumaan. Tapos naramdaman ko yung mabigat na presensya. Kahit nakabukas ang ilaw, parang may nagpapatay at bubukas nito sa kitchen. 3 araw matapos yun, habang nagluluto yung kasama ko sa bahay na si Carlo ng tanghalian. Nakalimutan kong isara yung silong ng door. Biglang nag-click yung kandado. Nag-iisang click. Malabo pero nang marinig ko yun tumalo ng balahibo ko. Bumaba kami ni Carlo para i-check. Wala kaming nakita kundi isang lumang kahon na puno ng lumot. Gusto ko po sanang ikutin ang loob ng silong na yun. Pero inaya na ako ni Carlo na umakyat sa taas lalo na't nagloloko na ang dala naming flashlight. Isang gabi, nagising ako bigla sa malakas na sigaw ni Carlo. Mula sa aking kama, natanaw ko sa silong ang isang anino na ngayon ay malinaw na ang hugis. Payat, tila naka-uniforme na nagdaang panahon. Hindi ko binitawan yung kumot. Naging parang bakal ang katawan ko. Nawalan ako ng hangin nang maglaho yun sa isang iglap. Kinabukasan di na kami nakatulog. Kusang loob kaming lumipat. Habang pinapasa namin yung kargada papunta sa bagong upahan, naiisip ko yung lamig sa likod ko nung gabing bago kami nagdesisyon. Minsan kasi ramdam mo talaga na may nanunood kahit wala kang nakikita. Araw-araw kong binabalikan yung memorya. Wala nang kagulat-gulat simula nang umalis kami. Parang nag-reset yung aura ng bahay sa bagong tenants. Kahit gusto kong balikan para mag-research, hindi ko na kayang gawin pa. Tinapos ko na lang sa journal ko yung experience. Hanggang dito na lang ang sulat ko. Hindi ako sure kung totoo nga o guni-guni lang ng utak ko. Pero minsan di mo kailangan ng konklusyon para maramdaman ang katotohanan. Maraming salamat Miss Mara at sa lahat ng nakinig. Na may matulungan niyo akong ma-decipher kung ano man ito. Ako si Jessa Lissing. At ito, ang aking haunted journal.